Maaraw sa malaking bahagi ng Kamaynilaan pero baha at landslide ang nararanasan po ng ilang lugar sa Davao de Oro. Bunsod yan ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Ang mainit na balita hatid ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Binaha ang ilang kalsada sa Compostela, Davao de Oro matapos umapaw ang isang sapa. Bunsod yan ng malakas na pag-uulan doon. Napirwisyo ang ilang residente. Sa bayan ng Mawab, inilikas ang 26 na pamilya. Nawasak din ang isang tulay roon dahil sa pagragasa ng ilog. Makapal na putik at mga bato naman ang humambalang sa ilang kalsada sa New Bataan dulot ng landslide. Nagka-landslide din sa bayan ng Nabunturan, nasira ang ilang bahay nang tamaan ng debris mula sa pagguho. Binahari ng isang gym na nagsisilbing evacuation center ng mga apektado ng mga nakaraang lindol. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uulan sa Davao de Oro dulot ng low pressure area. Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Idineklara na ng Pag-asa ang pagtatapos ng La Nina phenomenon. Kaya hindi na raw magiging abnormal ang dami at dalas ng pag-uulan sa bansa. Pero ayon po sa ahensya, ilang lugar pa rin ang posibleng makaranas ng above normal rainfall amount dahil sa tinatawag na lag effect ng La Nina. Sa mga susunod na linggo, inaasahan na rin ang pagtatapos ng amihan season at ang pagsisimula naman ng tag-init. Sa ngayon, patuloy na umiiral ang amihan sa Luzon habang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang isang low pressure area. Huling namataan ang nasabing LPA 265 kilometers east-northeast ng Davao City. Posibleng malusaw na ito sa mga susunod na oras. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan po ngayon sa halos buong Visayas. Posible ang malalakas na buhos sa ilang lugar kaya maging alerto mula po sa banta ng baha at landslide. Uulanin din ang ilang bahagi ng Mindanao, maging ang northern at southern Luzon. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Eto, hindi masyadong kasarapang balita. Hanggang 4 na piso po ang taas presyo ng bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila. At may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette, paano na yung adobo? Ay, ito nga, Rafi. Base sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, kumpara noong March 1, tumaas na ng piso hanggang 2 pesos ang local rice, habang 2 pesos hanggang 4 pesos naman ang taas presyo sa imported rice. Ayon kay Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers Cooperative, epekto raw ito ng mataas na presyo ng abono o fertilizer. Bukod dito, tumaas din ang presyo ng imported na bigas. Mula $400 per metric ton, ngayon ay nasa $450 na raw ito. Gayunpaman, maaaring hindi na raw lalo pang tumaas ang presyo dahil magsisimula na ang dry season harvest sa katapusan ng buwan hanggang Mayo. Maaari naman daw maging problema ang mahigpit na supply sa mga buwan ng Hunyo hanggang Agosto. At ito nga, Rafi, ang isa pang balita naman dahil nga ngayon malapit na ang Semana Santa at ang adobo, pas muna ang ilan sa mga Katoliko dyan. Ang good news naman, ang karne o ang isda naman ngayon ay ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay stable daw ang magiging presyo dahil may sapat naman daw na supply ngayon dahil open fishing season na sa mga karagatan dito sa Pilipinas. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ram. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Isinusulong po sa Senado ang panukalang dagdag sahod para sa mga empleyado sa pribadong sektor. Inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Across the Board Wage Increase Act of 2023 na nagre-rekomendang dagdagan ng 150 pesos kada araw ang sahod ng mga manggagawa. Paraan niya maibsan ang epekto ng inflation. Para kay Zubiri, maituturing na problema kung hindi na kayang bilhin ng mga manggagawa ang mga pangunahing pangangailangan kahit pa sila ay nagtatrabaho araw-araw. Sakop ng panukala ang buong pribadong sektor sa lahat ng rehiyon. Wala pang komento riyan ang Department of Labor and Employment.
Kaugnay naman po sa panukalang 150 pesos across the board increase sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor, makakausap po natin ang mismong naghain ng panukalang batas, si Senate President Juan Miguel Zubiri. Magandang umaga po sa inyo, Senate President Zubiri, and welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Hello, Ma'am Connie, sa lahat ng taga-subaybay ng programa ninyo. Good morning po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Opo, ito pinapatanong syempre ng ating mga kapuso. Ano ho ba ang naging basihan daw ninyo sa panukalang 150 pesos na dagdag sahod sa private sector? At paano ho daw tutukuyan kung qualified ba sa across-the-board increase ito? Alam mo, Connie, no, sa ating mga kababayan nakikinig po na yun, napakababa ng nasa tingin namin ng minimum wage na yun dahil sa inflation. Dahil sa inflation, pagtaas po ng presyo ng bilihin, parang halos wala na po nararamdaman ng ating mga kababayan. Itong gusto po natin palitan at gawin pong living wage. Ang living wage ay isang sahod para makabuhay ng isang pamilya sa isang araw ng disente. Yung disente, kasi na yun naghahabol po sila ng pagbayad sa kuryente, pagbayad sa tubig, pagbayad sa kanilang mga pagkain, tumaas pa ang presyo ng kuryente, tumaas pa ang presyo ng langis. So talaga pati yung yung binabayad po natin sa public utilities, tumaas na rin. Kaya hindi na po nila nararamdaman ang kanilang mga sweldo. Kaya sabi ko nga sa ating mga kababayan, lalo na sa mga business sectors, share naman. Sana makashare din po kayo sa inyong tinatawag na income. Right now, pinapanood ko lahat ng mga business news. Napakarami sa ating mga industriya ay nakabalik na or nakabangon na po after the pandemic. Napakadami pong naglalabas na ng net profit rating na napakataas, mataas na pong income nila. Pwede naman siguro natin bigyan din ang ating mga kababayan, lalo na ating mga manggagawa, ng konting increase ng sahod, no, para it will become a living wage na nararamdaman nila, ramdam nila itong pagtaas po ng kanilang sahod. Opo. Ngayon, yung regional wage boards, Connie, 20 pesos, 15 pesos to 20 pesos ng a year daily wage ang increase. Only 20 pesos up to 15 pesos. Hindi nararamdaman yan. Sa toll nga, kulang na yan. Ano pa kaya sa ating mga iba't gastusin sa ating mga manggagawa? Opo. So we need to look into that. We need to increase it. We need to come up with inflationary measures to prevent inflationary measures such as an additional allowance or increase in their salary for a living wage. Sa tingin ho ninyo at talagang ito hong 150 kakayanin po ng mga negosyante kasi ang sinasabi naman ho ng business sector baka mas maraming magsara naman kung ganito ho kataas at yung iba naman ang sinasabi sa business sector hanggang 50 baka sakali pa. Malayong-malayo doon sa ipinapanukalan yung 150, lalong-lalo na doon sa pinapanukala ho sa Kongreso na 750 pesos. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? Kaya yung akin po, Connie, is 150 pesos across the board. So kung right now, ngayon po 570 po ang daily wage ng non-agricultural workers dito sa Metro Manila. So kung dadagdagan mo ng 150 that's about 720 pesos. Ginawa ko 150 pesos kasi doon sa Mindanao, siyempre mas mababa po ang sweldo doon. It's about 350 pesos. Opo. So kung dadagdagan ng 150 yan, magiging 500 pesos doon sa Mindanao. At ang inflation naman, Connie, is not only in Metro Manila. Yung inflation ay buong Pilipinas. Yung pag-akyat po ng presyo ng gulay, pag-akyat po ng presyo ng sibuyas, ay hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa Cagayan de Oro, sa Cebu, sa Davao, sa buong Pilipinas po yan. So, kailangan din po nila ng konting wage increase din. At sa tingin ko, Connie, kaya ma-absorb ng ating mga negosyante ito. Dahil nakikita naman po natin na bumabangon muli ang ekonomiya. As a matter of fact, napakataas ng ating GDP growth rate. It is about 6.8 in the last count. Baka umabot na tayo ng 7% in the next few months. Pagka ganun, my dear, sa ating mga kababayan, tumaas nga ating GDP. Hindi naman nararamdaman ng ating manggagawa. Hindi naman nararamdaman ng masang Pilipino. Para bakit pa magkakaroon po tayo ng ganito klaseng numero kung hindi naman nila nararamdaman? Kaya kailangan natin tulungan din ang ating manggagawa. It's about time. Ginawa ko nga po dito sa Senado at binatikos ako ng binatikos. Nung nagsagawa po kami ng inflationary bonus sa aming mga staff.
which is basically about 130 pesos a day if you compute it. So gusto din po, sana all, ito na po ang sana all. Gawin na po natin ito. And it has been done in the past, no, Connie? It has been done. The last legislative wage hike was in 1989 under Republic Act 6727. Since 1951 yan, 1951 to 1989, nagkaroon po ng legislative wage hike para mabigyan po ang parang bare minimum ang ating mga manggagawa na pwede naman i-increase muli ng mga regional wage boards. Okay, sa ibang issue naman po, no, sir, ano ho ang masasabi ninyo ngayong pasado na nga ho sa ikatlo at huling pagbasa sa Kongreso ang resolusyon na amyandahan ng 1987 Constitution? Well, ang sabi po nila, wag daw namin i-deadma no, ang kanilang mga ginagawang pangkat para amenda ng Constitution. But the truth of the matter is, Connie, ang ating Committee Chairman Robin Hood Padilla, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga hearings at public hearings at mga roadshow on charter change. So hindi po namin dinededma ang House of Representatives. Yung nga lang, ang sanabi ko nga sa iba't ibang interview, parang wala din po talagang numero dito sa Senado na para pag-usapan ito. Dahil 3/4 vote ang kailangan dyan, Connie. Yes. And we do not have 3/4 vote. Ang sinabi nga ng isang senador in one of his interviews, parang 4 o 5 lang ang pumapabor sa charter change. At ang 3/4 vote, you need 18 senators, 18 senador. Kaya wala pong numero. Kung pwede, pag-usapan na muna namin ang mga panukala na makakatulong angatin ang buhay ng ating taong bayan. Itong mga LEDAC priorities na ginagawa naman po namin na yun. Kagabi, 5 na po ang in-approve namin on second reading. Ngayong araw, siguro mga 10 na mga bills, both local and national, ay may papasa namin on second reading, and next week, third reading na po lahat yan. Pero pag-usapan namin itong charter change, magkakagulo, napaka-divisive, napaka-ang usapin ay napaka-init, no? At sa tingin ko, unahin na muna natin itong mga panukala na makakabigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Like this legislative wage hike. Alright. Let's give them the inflationary measure that they need to help them live their lives decently. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa Balitang Hali, sir. Thank you po. Yan po naman si Senate President Juan Miguel Zubiri. Huling araw na po ngayon ng burol ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo. At may ulat on the spot tungkol po dyan si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico? Connie, mula sa Municipal Gymnasium sa bayan ng Siato na ilipat na dito sa kanilang family property ang mga labi ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Matyagang nag-abang sa kalsada sa bayan ng Siaton ang mga tao sa pagdaan ng funeral convoy. Mag-alas 4 kahapon ng hapon ibinyahe ang mga labi ni Governor Degamo mula sa gym sa sentro ng bayan papunta sa Barangay Bunawon. Kabilang sa mga nag-abang sa tinaguriang anak ng Siaton ay ang mga estudyante. Bit-bit ang mga puting flaglet at binabandera ang mga tarpaulin na nananawagan ng hustisya. Sa bahay na nasa loob ng family compound dito sa Barangay Bunawon, ibinurol ang mga labi ng gobernador. Kagabi, nagkaroon ng banal na misa na dinaluhan ng mga malalapit na kaanak at mga kaibigan. Ayon sa misis niyang si Pamplona Mayor Janice Degamo, kahit nasa family property na ang burol, bukas pa rin ito sa publiko na nais makiramay at magbigay pugay sa gobernador. Aniya, mahirap gawing pribado ang lamay dahil public individual ang gobernador. Handa na rin ang paglilibingan ni Degamo. Sa musuleo sa loob mismo ng compound malapit sa dagat ang magiging huling himlayan ng gobernador. Naipwesto na rin dito ang mga bulaklak na inalay ng mga nakiramay. Connie, patuloy ang mahigpit na seguridad na pinapatupad ng kapulisan at mga militar na nakadeploy sa buong compound dito sa Barangay Bunawon. Yan ang latest mula dito sa bayan ng Siaton. Connie. Maraming salamat, Nico Sereno. Nakatakdang isalang sa motu proprio investigation sa Kamara ang absence without official leave ni Negros Oriental Representative Arnie Teves. At may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Rafi, executive session o sarado sa publiko ang mga pagdinig ng House Committee on Ethics. Pero ayon kay Ethics Committee Chair Felimon Espares, ang pagtutuunan ng pansin ng komite ay kung may mga nilabag ba si Teves sa hindi niya pagbalik sa bansa kahit paso na ang travel authority na binigay sa kanya para sa kanyang biyahe sa Amerika
mula February 28 hanggang March 9. Magugunit ang nanawagan din si Speaker Martin Romualdez kay Teves na umuwi na at bumalik na sa trabaho. Pero sa isang tawag sa telepono mula sa hindi matukoy na lugar, sinabi raw ni Teves kay Romualdez na hindi pa siya bumabalik sa Pilipinas dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Tiniyak ni Romualdez kay Teves na gagawin niya bilang leader ng Kamara ang lahat para tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng kongresista. Una nang sinabi ng PNP na handa sila magbigay ng security kay Teves at sa kanyang pamilya. Kahapon sinampahan si Teves ng patong-patong na reklamo kaugnay sa mga nakitang armas sa dalawang bahay niya sa Basay, Negros Oriental. Iba pa yan sa 3 kaso ng murder noong 2019 na isinampa ng CIDG laban sa kanya. Sakali namang may makitang paglabag ang Ethics Committee dito sa Kamara, sinabi ni Espares na pwede nitong irekomenda ang mga administrative sanctions gaya ng suspension o expulsion laban kay Teves. Depende na rin daw sa desisyon ng komite yan, pati na rin kung hihingan pa nila ng panig si Teves. Bahala na rin daw ang komite kung maglalabas ito ng desisyon bago mag-recess ang Kongreso sa susunod na linggo. Para magkaroon ng quorum ang Ethics Committee sa pagdinig nito ngayong umaga, kailangan may 5 kongresista ang dumalo. May 17 miyembro ang komite, Rafi. Bago magsimula ang pagdinig kanina, 3 pa lang ang present na kongresista. Kung wala raw quorum, sabi ni Espares, maantala ang pagdinig sa ibang petsa. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Posibleng maantala ang pagdating ng COVID-19 bivalent vaccine sa bansa. Ayon po kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergeire, nakaantala sa delivery ang pag-aalis ng COVID-19 state of calamity noong pong Disyembre. Dahil wala na po ito, kailangan na munang plantsahin ang liability o pananagutan at indemnification clauses na nire-require ng manufacturers ng bakuna. Ngayong Marso sana inaasahang darating ang unang batch ng bivalent vaccines. Prioridad na maturukan nito ang mga healthcare workers, senior citizen at mga may karamdaman. Mga kapuso, mahaba-haba ang long weekend sa darating na Holy Week. Bukod kasi sa holiday ang April 6, Monday Thursday at April 7, Good Friday, special non-working day naman ang Sabado de Gloria sa April 8, Easter Sunday sa April 9, at idineklara na rin ng Malacanang na holiday ang April 10, Lunes. Iniusod ang araw ng kagitingan na karaniwang ginugunita tuwing April 9 para daw bigyan ng pagkakataon ang mga Katolikong Pilipino na magnilay-nilay at para din daw mas mahaba ang oras sa pamilya. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na Pants for Her Act o gender-neutral uniform sa mga paaralan. Kaya tinanong po namin ang mga netizen kung ano nga ba ang masasabi nila rito. Para po kay Virgilio de Deles, pwede raw yan lalo na at makabago naman ang panahon. Sagot naman ni Anthony Partible, why not? Kung magiging komportable naman ang mga babae, lalo na ngayon na habulan at pahirapan po ang pagsakay sa pampublikong sasakyan. Wala rin problema dyan si Irish Camille, iwas na sa pambabastos, iwas din sa kagat ng lamok. Sabi naman ni Kim Samson, bilang isang babae, mas gugustuhin raw niya na komportable ang suot na damit. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue at kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Balita sa Lantawan, Basilan, sugatan ng isang lalaki matapos makagat ng buwaya. Nagtamo siya ng mga sugat sa binti. Napatay naman ng mga responding residente ang umataking buwaya. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office, noon pa man ay may buwaya nang nakikita sa mga bakawan sa Lantawan. Posible raw na may epekto ang mainit na panahon sa paglabas ng buwaya sa kanilang natural habitat. Nakaranas ng malawakang brownout ang malaking bahagi ng South Cotabato kagabi. Ang dahilan ng power interruption, hindi raw tao o aksidente, kundi dahil sa isang kwago. Dumapo muna ito sa subtransmission line sa bayan ng Surala kaya naputol ang supply ng kuryente. Hindi sinabi ng electric cooperative kung ano ang nangyari sa kwago. Ngayon, balik na po sa normal ang supply ng kuryente sa buong lalawigan.
Nako, sa mga kumakain dyan, nako, happy tanghalian po. Eto ha, tanong, sino ang favorite ang adobo dyan? Nako, appear po tayong lahat dyan, ha? Alam niyo ba, ipinagdiriwang po ng sikat na search engine na Google ang isa sa mga pinakasikat na Filipino dish na yan. Sa Google Doodle, tampok ang dalawang bata na nilalanghap ang amoy ng adobo with matching kanin because, you know, kanin is life. Tampok din po sa Google Doodle ang mga sangkap sa adobo. Halimbawa, yung bawang, dahon ng laurel, at yung sarsa syempre. Maraming variants ang Pinoy adobo. Ilan lang dyan, syempre yung masarsa. Ayan, no? Wow! Yung medyo tuyo. Adobo flakes with gata at iba pa. Pwedeng pork adobo rin, seafood adobo, veggie adobo, mushrooms adobo. Kayo, ano ang pinaka-paborito ninyo? Naku, kung ako ang tatanungin, yung adobong paiga. Hilig kong lutuin yan eh. Sarap talaga kasi, di ba? Sabi nga ho ng mga adik sa adobong tulad ko, nako, #adobo pa more. Nagretiro na ang captain ng Philippine National Women's Volleyball Team na si Abby Maraño. Yan ay matapos ang halos isang dekadang paglalaro para sa Pilipinas. Sabi ni Chang Abby, nagwakas na ang kanyang serbisyo sa bayan. Naka-4 na SEA Games siya mula 2015 sa Singapore. 2018 naman na maging team captain siya para sa Asian Games. Salamat sa serbisyo, Chang Abby. Mahal ko kayo. Kailig ang mga Filipino Army sa live ni BTS superstar Jungkook sa Weavers. Dininig kasi ng Korean singer ang request ng isang fan. Ang basahin ng kanyang comment. Mahal ko kayo. Pinakinggan din ni Jungkook ang kantang Give Me Your Forever ni OPM singer Zack Tabudlo. Hindi naman makapaniwala si Zack, lalo na't dinagdag pa raw ni Jungkook ang kanta sa kanyang playlist. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ay inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.